Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa mga awit, Kapitulo 126. Ito po ang sinasabi. Nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayan parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa. Masasayang nagsisiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakila, ginawa ni Yahweh para sa kanila. Dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Kung paanong inuulan itong mga tuyong batis sa sariling bayan namin ni Yahweh, kami ay ibalik. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim. Hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal sa lahat, Ikaw, Diyos, ang napako sa krus dahil sa aking o sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na inialay ninyo sa amin. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan, kapatid, kababayan, lalong-lalo na ang iyong mga anak, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Marami pong nagkakasakit sa panahon ngayon. Tulad ng ubo, sipon, diabetes, diarrhea, pulmonya, at iba pa, Panginoon. Naway abutin mo sila upang maibalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. At ito'y pagalingin mo, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan, na sila ay ingatan mo sa mga masasama, Panginoon. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga magmisda, mga naghahanap ng isda, Panginoon, sa kalaot ng karagatan. Naingatan mo sila, O Diyos, gaya ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na sila ingatan mo, proteksyonan mo, Panginoon, sa kanilang pagsaka upang maraming pagkain ang kanilang maiproduce sa bawat hapag ng mga Pilipino o mga tao, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay para subigay sa kanilang mga mahal sa buhay, makapagpaaral, makapagpabili ng mga gamot, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Israel ay muling dumanas ng pagsubok, bunga ng kanilang mga kasalanan. Ang salmista ay nagpaalala na ang kabutihan ng Diyos ang muling nagbigay sa kanila ng pag-asa.
Kanyang iginawad sa tao ang kanyang pag-iingat. Iginawad sa tao, sa atin, ang kanyang pag-iingat at pag-asa. Ang salmista ay nagbabanggit na ang biyaya ng Diyos ay tanda ng kanyang pag-iingat at patuloy na paggabay. Patuloy ng paggabay sa atin. Hindi niya tayo iniwanan, hindi pinabayaan man, ginagabayan tayo lagi. Ang kakayahan ng Diyos na maipanumbalik ang buhay na masagana ay hindi natin masusukat. Maaaring masunog ang isang malaking kagubatan, ngunit muli itong manunumbalik sa maganda at luntiang kalagayan. Ang mga sugat at karamdaman ay maaaring maghilom at gumaling. Kapatid, kaibigan, tanging ang Diyos lamang ang makagagawa nito. At ayon sa kanyang, perfectong panahon. In God's time, no? In God's perfect time. Maaaring mabigaya ng Diyos ng liwanag at mabuting balita sa kabila ng mga trahedya. Kung makakaranas man tayo ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos, ang Diyos ang laging kasama natin sa ating mga lakbayin. Tandaan natin yan, kahit saan, kasama natin ang Panginoon. Walang maikakaila sa Diyos. Ang lahat ay hayag sa Kanya. Ayon sa Hebreo 4:13, kilala niya ang bawat isa, ang bawat kilos na ating ginagawa. Hindi natin maitatago sa Kanya ang ating kaisipan at paggawa. Alam niya ang ating kaisipan at ang nilalayon ng ating mga puso sa anumang ating ginagawa. Dapat nating malaman na ang Diyos ay matalino, mga kapatid, mga kaibigan. Kanyang alam ang kanyang panahon at kung paano niya gagawin ang nararapat sa ating buhay. Marapat na malaman ng bawat isa na sa kabila ng kanyang mga kaalaman ay hindi niya tayo itinatakwil. Ganon ang Panginoon. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, hindi niya itinatakwil ang mga makasalanan. Tulad natin. Dati-rati tayo makasalanan. Ngayon, at tayo yung mga anak na ng Diyos. Dahil tinanggap na natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Bagkus, kanyang tinatama ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kilos, at ang ating kaisipan. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus dahil siya po ang nagsakripisyo doon sa krus alang-alang sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umaga ito upang kami, O Diyos, ay patuloy na maglingkod sa inyo, manambahan sa inyo sa umagang ito. Ikaw nawa ang maghari sa aming mga puso upang ang iyong kalooban ang aming susundin, hindi po ang amin. Maraming salamat po at sa araw na ito, dalangin ko ang pag-iingat mo sa aming mga buhay habang kami pumaroon sa iyong iglesia at manambahan. Purihin ka dahil ikaw ang aming Diyos na siyang aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.